Welcome back to Good Morning Boss. Para naman sa pangangalaga ng ating bansa, mapapanood natin sa Tutok Kalikasan itong LIDAR o ang Light Detection and Ranging. Kaya mga boss, panoorin nyo to. Sa pangangalaga ng kalikasan, mahalaga na alam natin kung saan at ano ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Bukod dito, mahalaga na mamonitor natin ang dami at lawak ng ating likas na yaman at ang mga pagbabago na nangyayari sa mga ito. Gamit ang LIDAR o Light Detection and Ranging, maaari na natin magawa ito, lalo na sa mga remote areas na hirap na abutin ng mga tao. Ang PhilLiDAR 2, ang title nito ay Detailed Resources Assessment Using LiDAR. So, ano ang LiDAR? Ito yung Light Imaging Detection and Ranging. So, ito yung isang uri ito ng remote sensing. Okay, so pag remote sensing kasi, remote, malayo ka doon sa iyong sinesense, sa iyong inoobserbahan. So, sa LiDAR, merong maliit lang na eroplano. Parang ang pwedeng isakay lang yung pilot at saka yung kukuha ng ano. So, isa lang passenger andun sa loob. And then, dala na niya lahat yung equipment. May mga sensor. So, meron niyang plano kung saan sila lilipad. Yun ang tinatawag na flight plan. Ngayon, pagdaan nila sa isang lugar na yon, isi-send noong doon mula sa eroplano yung mga laser beams. Tapos ang laser beams na yan, kapag nakahit yan ng any object na kanilang dinadaanan, pwedeng building, pwedeng puno, pwedeng dahon, pwedeng kung anong halaman or hayop, babalik yon doon. So, kailangan hihintayin doon sa eroplano yon. So, kukuhanan niya lahat yung mga data na yon. Yung lahat na bumabalik na mga points. Kaya ang tawag doon ay point cloud. Tapos, pagka nakuha na yung data ngayon, dadalhin na yon doon sa laboratory. So, sa laboratory, katulad nitong ating maraming mga researchers, no, na mga experts sila sa pag-interpret, pag-process noong data para malaman mo, ma-figure out mo doon sa mga maraming mga points na yun, ano ba ang ibig sabihin nun? Ano nire-represent noon? Ang pinaka-main objective ng PhilLiDAR 2 is for a detailed resource inventory. So, mainly, yung tatlong major areas na gusto nating i-inventory, una ay agricultural areas. Like, for example, high-value crops like coconut, okay? O, let's say, dito sa Laguna, saang lugar, ano-anong bayan, merong tanim na coconut. And using the LiDAR technology, pwede mo actually mabilang ilang puno ng coconut meron dyan. Kasi sa Los Baños, okay? And then, pwede mo rin matignan ano yung state noong may sakit ba yung yung mga coconut diyan or healthy ba yon, kasi pwede rin mapag-aralan yon. Or kung halimbawa naman lanzones trees, or di kaya pwedeng agricultural crops like gaano kalaki ang taniman natin ng mga palay, ng mais, o ng vegetables. Kung halimbawa sa Cordilleras, gaano kalaki ang taniman ng mga carrot, ng mga cabbage. Kailangan ang pinaka-output nito ay yung mga mapa. Imamapa natin nasaan ang mga kabundukan sa Mimaropa, nasaan ang mga coastal areas, okay? Nasaan ang mga agricultural areas, and then ano ang state ng mga puno doon sa bundok, marami pa bang puno, kailangan ba natin yung pangalagaan or paano natin yan mapapangalagaan doon sa mga coastal resources, marami pa bang mga corals doon sa o marami bang mga fisheries doon, marami bang mga fish ponds doon, ganun din naman sa mga agricultural areas. Okay, so ito ba ay nagagamit pa rin sa pagtatanim ng mga ganitong So, detailed mapping. So, yun ang aming inaasahan na magiging outputs namin sa habang ginagawa namin yung sa islands ng Marinduque, Mindoro, Romblon, Palawan. Actually, sa PhilLiDAR, may dalawa pang areas. Yung isa is alternative or renewable energy resources. Like for example, yung mga areas na malakas ang ihip ng hangin. Na pwede tayong matap natin yung wind energy for electricity or water. Okay, so and yung fourth component pa would be yung hydrologic data set, yung mga tubig. Nasaan ang mga ponds, ang mga riverine systems, ang mga lakes, etc. Or even groundwater, pwedeng aralin din. Halimbawa, merong darating na bagyo or pwede mong masabi na, naku, tatamaan itong lugar na ito, ang daming
mapipinsala ng mga halaman, ng mga taniman, ng mga infrastructure, ng mga buhay, ng mga tao. So, kailangan nating malaman nasan yung ating mga resources at ano yung state ng mga resources na yun para makagawa ng tama tayong plano, or kung halimbawa magkakaroon ng impending na calamity, mayroong malakas na bagyo, malalaman natin agad sino yung dapat nating unang idika, sino ang dapat tulungan. Magmasid, makialam at makiisa. At laging tandaan na ang pag-iingat sa kalikasan ay hakbang sa maayos na kinabukasan.